Ang mga special na araw tulad ng holidays ay hindi lang basta panahon ng pagdiriwang. Ito ay sapagkat maraming mga krimen ang nagaganap sa mga araw na ito. Ginagamit ng mga kriminal ang mga pagkakataon na ito upang gumawa ng mga krimen tulad ng pagpatay. Nagagawa nila ito dahil nagiging busy ang mga tao at hindi na nila masyadong napapansin ang kanilang paligid. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga krimen na nangyari sa panahon ng holidays. Kaya naman simulan na natin. Number 1, JonBenet Ramsey Murder, Christmas 1996. Ang kaso ng pagkamatay ni JonBenet Ramsey ay isa sa mga kilalang hindi pa nalulutas na krimen sa Amerika. Si JonBenet, 6 years old, ay natagpo ang patay sa kanilang bahay sa Boulder, Colorado noong December 26, 1996, isang araw pagkatapos ng Pasko. Ang pamilya ni JonBenet ay kilala sa kanilang komunidad. Ang kanyang ama na si John Ramsey ay isang matagumpay na negosyante at ang kanyang ina naman na si Patsy Ramsey ay dating beauty queen. Si JonBenet ay sumasali sa mga beauty contests para sa mga bata. Subalit nung umaga ng December 26 ay natagpuan ni Patsy ang isang ransom note sa kanilang bahay. Nakasaad dito na kinidnap si JonBenet at kailangan magbayad ng $118,000 bilang pantubos. Dahil dito ay agad nilang tinawagan ng pulis. Ngunit natagpuan si JonBenet na patay sa basement ng kanilang bahay. Ayon sa mga pagsusuri, siya ay sinakal at pinalo sa ulo gamit ang isang matigas na bagay. Lumabas din sa autopsy na may palatandaan ng sexual assault. Mula pa sa simula ay maraming problema ang hinarap ng investigasyon. Hindi agad na secure ng pulisya ang lugar ng krimen kaya maraming tao kasama ang mga kaibigan ng pamilya ang pumasok sa bahay. Dahil dito ay maaaring nasira ang ilang ebidensya. Ang ransom note ay tila kahina-hinala rin dahil sa haba nito at sa eksaktong halaga ng pantubos na hinihingi na katumbas ng bonus na natanggap ni John Ramsey. Dahil dito ay naging pangunahing suspect ang pamilya Ramsey. Walang nakitang senyales ng forced entry sa bahay, kung kaya't iniisip ng mga pulis na ang gumawa ng krimen ay maaaring nasa loob na ng bahay. Pero maring itinanggi ng pamilya ang kanilang kaugnayan sa nangyari. At noong 2003 ay isinagawa ang DNA testing mula sa mga ebidensyang nakuha sa lugar ng krimen. Lumabas na hindi tumutugma ang DNA sa alinmang miyembro ng pamilya Ramsey. Dahil dito ay hindi na itinuturing na suspect ang pamilya. Sa kabila ng mga modern technologies ay wala pa ring ibang tao ang natukoy na may kaugnayan sa krimen. Samantala, isang theory na madalas pag-usapan ay ang intruder theory. Ayon dito, isang tao na hindi kilala ang pumasok sa bahay at siya ang may sala sa pagpatay kay JonBenet. May mga ebidensya tulad ng isang bukas na bintana at mga bakas ng paa na sumusuporta sa ideyang ito. Number 2, The Lawson Family Murders, Christmas 1929. Ang Lawson Family Murders o kilala rin bilang Christmas Day Massacre ay isa sa pinaka-nakakatakot na krimen sa kasaysayan ng North Carolina, USA. Nangyari ito noong December 25, 1929, mismo sa araw ng Pasko. Si Charles Davis Lawson, na isang 43 years old na magsasaka, ay pinatay ang halos lahat ng kanyang pamilya at pagkatapos ay nagpakamatay. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng pagkagulat sa buong bansa at nag-iwan ng maraming tanong na walang kasagutan. Bukod dito, ang pamilya Lawson ay binubuo ni na Charles, ang kanyang asawang si Fanny at ang kanilang mga anak na sina Marie, Arthur, Carrie, Mabel, James, Raymond at Mary Lou. Sila ay isang ordinaryong pamilyang Amerikano na namumuhay sa isang maliit na sakahan. Bagaman hindi marangya ang kanilang buhay, ay kilala sila bilang tahimik at simpleng pamilya. At noong araw ng Pasko, bago pa ang krimen ay ipinakuha ni Charles ang isang larawan ng kanyang buong pamilya. Sa panahong iyon, ang pagpapakuha ng litrato ay hindi pangkaraniwan para sa isang pamilyang tulad nila dahil ito'y magastos. Maraming tao ang nagsimulang maghinala na maaring plinano na ni Charles ang kanyang gagawin at ang pagpapakuha ng litrato ay isang paalala ng kanilang huling sandali bilang isang pamilya. Kaugnay pa nito, pagkatapos ng litrato ay nagsimula ang karumaldumal na krimen. Una niyang pinatay ang kanyang mga anak na sina Carrie at Mabel habang sila ay papunta sa bahay ng kanilang tiyuhin. Ginamit ni Charles ang kanyang shotgun para barilin ang mga ito at pagkatapos ay pinukpok pa ang kanilang mga ulo para siguraduhing patay na sila. Pagbalik naman niya sa bahay ay pinatay niya ang kanyang asawang si Fanny na noon ay nasa labas ng bahay.
Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at pinaslang ang kanilang panganay na anak na si Marie. Hindi rin nakaligtas sina James at Raymond, ang dalawa pa nilang anak. Ang huli niyang pinatay ay ang kanilang sanggol na si Mary Lou na namatay matapos hampasin ng matigas na bagay. Pagkatapos ng massacre, si Charles ay tumakbo papunta sa kagubatan na malapit sa kanilang bahay. Ilang oras ang lumipas bago marinig ng mga kapitbahay ang isang malakas na putok. Natanda na si Charles ay nagpakamatay sa pamamagitan ng kanyang baril. Number 3, Los Feliz Murder-Suicide Christmas 1959. Ang Los Feliz Murder-Suicide noong Pasko ng 1959 ay isang malagim na pangyayari sa Los Angeles na naging bahagi ng kasaysayan ng lugar. Noong December 6, 1959, si Dr. Harold Perelson na isang kilalang doktor ay pinatay ang kanyang asawa. Sinubukang patayin ng kanilang anak na babae at pagkatapos ay nagpakamatay. Dahil naganap ito malapit sa panahon ng Pasko, ay lalong naging kilala ang insidente at nagdulot ng takot sa komunidad. Si Dr. Harold ay isang respetadong doktor sa Los Angeles. Kasama ng kanyang asawang si Lillian ay mayroon silang 3 anak. Naninirahan sila sa isang marangyang bahay sa Los Feliz na isang lugar na kilala para sa mga mayaman. Sa kabila ng kanilang tila magandang buhay ay may mga ulat na nagsasabing nagkakaproblema sila sa pera. Si Dr. Harold ay nalugi sa isang business plan na nagdulot ng malaking utang sa pamilya dahilan ng paglala ng kanilang sitwasyon. At noong madaling araw ng December 6, 1959, habang natutulog si Lillian ay pinaslang siya ni Dr. Harold gamit ang isang martilyo. Matapos patayin ng kanyang asawa ay tinangkading patayin ni Dr. Harold ang kanilang 18 years old na anak na si Judy, ngunit siya ay nagising mula sa pagtulog at agad na nakatakas mula sa bahay para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na niya tinuloy ang plano niyang saktan ng 2 pa niyang anak at matapos ang insidente ay uminom si Dr. Harold ng lason at namatay sa loob ng kanilang bahay. Samantala, hindi malinaw kung bakit ginawa ni Dr. Harold ang madugong krimen, ngunit ayon sa ilang ulat ay dumaranas siya ng depression at labis na stress dahil sa kanilang mga problema sa pera. Lumabas din na may mga senyales ng mga mental health issue na hindi nabigyan ng pansin. Bagaman may mga haka-haka na ito ang nagdulot ng kanyang mga aksyon, ay hindi pa rin tiyak ang eksaktong dahilan ng kanyang mga ginawa. Number 4, Covina Massacre, Christmas Eve 2008. Ang Covina Massacre ay isang malagim na krimen na nangyari noong Christmas Eve, December 24, 2008 sa Covina, California, USA. Si Bruce Jeffrey Pardo na isang 45 years old na lalaki ang may kagagawan ng massacre na ito. Pinlano niyang atakihin ng pamilya ng kanyang dating asawa na si Sylvia Pardo. Sa trahedyang ito, 9 na tao ang napatay, kasama na ang mga miyembro ng pamilya ni Sylvia at sinunog pa ni Pardo ang buong bahay pagkatapos ng shootout. Samantala, bago mangyari ang massacre, si Bruce Pardo ay dumaan sa maraming mabibigat na problema sa kanyang personal na buhay. Noong unang bahagi ng 2008, ang kanyang asawa na si Sylvia ay humiling ng divorce. Dahil dito ay kinakailangan ni Bruce na magbigay ng malaking halaga para sa suporta ng kanyang dating asawa. Dagdag pa rito, nawalan din siya ng trabaho dahilan upang siya ay magalit at mawalan ng pag-asa. Kahit hindi siya kilala bilang marahas, ay dala niya ang matinding hinanakit sa kanyang dating asawa at sa mga nangyari sa kanyang buhay. At nung gabi ng December 24, ay pumunta si Bruce Pardo sa bahay ng pamilya ni Sylvia na nakasuot ng Santa Claus costume. Inakala ng mga tao sa loob ng bahay na ito ay parte ng kasiyahan sa Pasko. Ngunit biglang naglabas si Pardo ng baril at nagsimulang mamaril. Ang unang biktima niya ay isang 8 years old na batang babae na tinamaan matapos niyang buksan ang pinto. Subalit hindi natapos si Pardo sa pamamaril lamang. May dala rin siyang flamethrower na isang aparatus na naglalabas ng apoy at ginamit niya ito upang sunugin ang bahay. Matapos ang insidente ay natupok ng apoy ang halos buong bahay dahil sa sobrang init nito. Sa kabuuan, 9 na tao ang namatay, kabilang ang dating asawa niyang si Sylvia. Ngunit may ilang miyembro ng pamilya ang nakatakas, kabilang ang isang 16 years old na batang babae na nakatawag ng tulong. Samantala, matapos isagawa ang krimen, ay tumakas si Bruce papunta sa bahay ng kanyang kapatid sa Sylmar, California. Pagdating doon ay nagpakamatay siya gamit ang baril. Nang matagpuan ng mga pulis ang kanyang katawan, ay nakita rin nila na mayroon siyang mga paso mula sa flamethrower na ginamit niya. Number 5, The Santa Claus Bank Robbery, December 23, 1927.
Ang Santa Claus Bank Robbery ay isang kilalang pagnanakaw na naganap noong December 23, 1927 sa maliit na bayan ng Cisco, Texas. Ito ay hindi pangkaraniwang krimen dahil ang leader ng mga magnanakaw na si Marshall Ratliff ay nag-costume bilang Santa Claus. Ang insidenteng ito ay nangyari sa panahon ng Pasko kaya naging mas tanyag ito. Si Marshall Ratliff kasama ang kanyang mga kasamahan na sina Henry Helms, Robert Hill at Louis Davis ay nagplano na nakawan ng Cisco First National Bank. Ang plano nila ay kumuha ng malaking pera upang makatakas mula sa kanilang mga problema. Upang hindi makilala agad, si Ratliff ay nagbihis bilang Santa Claus na sa tingin niya ay hindi makakaakit ng atensyon dahil sa Pasko. Maraming bata ang natuwa sa kanya habang siya ay papunta sa bangko. Pagpasok sa bangko, agad na inilabas ni Ratliff at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga baril. Sinimulan nilang kunin ng pera habang ang mga tao sa loob ay natakot at walang nagawa. Pero habang nangyayari ito ay isang empleyado ng bangko ang nakatakas at agad na nakatawag sa pulisya. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga pulis at nagsimula ang engkwentro sa pagitan ng mga magnanakaw at mga pulis. Matapos makuha ang pera ay sinubukan ng mga magnanakaw na tumakas habang ginagamit ang mga empleyado ng bangko at mga customers bilang mga hostage. Ginamit nila ang mga ito bilang proteksyon upang hindi sila barilin ng mga pulis. Sa kanilang pagtakas ay nasira ang kanilang sasakyan matapos matamaan ng mga bala. Dahil dito ay kinailangan nilang tumakas gamit ang ibang paraan pero naiwan nila ang malaking bahagi ng kanilang nanakaw na pera. Samantala, habang tumatakas ay napilitan ng mga magnanakaw na maghanap ng bagong sasakyan. Naiwan ang karamihan ng mga hostage at sila ay ligtas na nailigtas ng mga pulis. Patuloy ang pagtugis sa mga magnanakaw at 2 hostage ang naiwan sa kanilang mga kamay habang sila ay nagtatago sa mga susunod na araw. Ang mga magnanakaw ay patuloy na hinabol ng mga pulis at mga mamamayan ng bayan. Number 6, Murder of Nicole Brown Simpson and Ron Goldman, Father's Day 1994. Ang pagpatay kina Nicole Brown Simpson at Ron Goldman noong June 12, 1994 ay isang kilalang krimen sa Amerika. Nangyari ito sa Brentwood, Los Angeles, isang araw bago ang Father's Day. Natagpuan ang katawan ni Nicole at Ron sa labas ng bahay ni Nicole. Ang kaso ay naging kontrobersyal dahil si O.J. Simpson, ang dating asawa ni Nicole at isang sikat na athlete, ay pinaghinalaang may kinalaman sa krimen. Samantala si Nicole Brown Simpson ay dating asawa ng sikat na football player at actor na si O.J. Simpson. Nagkaroon sila ng magulong relasyon at may mga ulat ng pananakit ni O.J. kay Nicole kung kaya't nakipag-divorce siya noong 1992. Si Ron Goldman naman ay isang 25 years old na waiter at kaibigan ni Nicole. Pumunta siya sa bahay ni Nicole noong gabi ng krimen para ibalik ang mga baso na naiwan ng isang kaibigan ni Nicole sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit ano nga ba ang nangyari noong gabi ng krimen? Noong gabi ng June 12, 1994 ay parehong natagpo ang patay sina Nicole at Ron sa labas ng bahay ni Nicole. Pareho silang nakaranas na ng maraming sugat mula sa saksak. Si Nicole ay natagpuan sa may pintuan ng bahay, habang si Ron ay malapit din sa kanya. Ayon sa mga investigador, ay mukhang tinangka ni Ron na ipagtanggol ang sarili at si Nicole mula sa mga umaatake. Dahil sa dati nilang relasyon at history ng pananakit, ay agad na natutok ang investigasyon kay O.J. Simpson. May mga ebidensya rin na nagtuturo sa kanya, tulad ng bakas ng dugo sa kanyang kotse at DNA mula sa crime scene. Kaugnay nito, ang paglilitis kay O.J. Simpson ay tinawag na the trial of the century dahil sa dami ng taong tumutok dito. Naging national news din ang bawat yugto ng paglilitis at milyon-milyong tao ang sumusubaybay araw-araw. Kabilang sa mga abogado ni O.J. ang mga kilalang pangalan tulad nina Robert Shapiro, Johnny Cochran at Robert Kardashian. Sila Marcia Clark at Christopher Darden naman ang nagsilbing prosecutor. Subalit kahit na maraming ebidensya laban kay O.J. tulad ng bakas ng dugo ay napawalang sala siya ng judge noong October 3, 1995. Number 7, the St. Valentine's Day Massacre, February 14, 1929. Ang St. Valentine's Day Massacre ay isang kilalang krimen na nangyari noong February 14, 1929 sa Chicago, Illinois. 7 kalalakihan ang pinatay sa loob ng isang garahe sa gitna ng labanan ng 2 malaking gang. Ang grupo na sangkot dito ay ang gang ni Al Capone at ang Northside Gang na pinamumunuan ni Bugs Moran.
Ang krimen na ito ay isa sa pinakamarahas na kaganapan noong panahon ng Prohibition, kung saan ay ipinagbawal ang alak sa United States. Samantala noong 1920s ay ipinatupad ang prohibisyon na nagbabawal sa paggawa at pagbebenta ng alak. Dahil dito ay lumakas ang mga criminal group na kumokontrol sa ilegal na negosyo ng alak. Sa Chicago ay 2 gang ang naglalaban para sa kontrol, at ito ay ang grupo ni Al Capone na mula sa South Side at ang grupo naman ni Bugs Moran sa North Side. Patuloy ang kanilang laban upang makuha ang mas malaking bahagi ng ilegal na negosyo sa lungsod. Kaugnay pa nito, noong umaga ng February 14, 1929, ang 7 miyembro ng Northside Gang ay nasa loob ng isang garahe sa North Clark Street. Biglang dumating ang 4 na kalalakihan at 2 sa kanila ay nakasuot ng uniform ng pulis. Inakala ng mga gang member na may police raid, kung kaya't sumunod sila sa utos na pumila sa tabi ng pader. Ngunit sa halip na arestuhin, ay pinagbabaril sila ng mga armadong lalaki gamit ang mga submachine gun. 6 sa kanila ang agad na namatay, habang ang isa naman ay nasugatan at nadala sa hospital, pero namatay rin. Ang leader ng gang na si Moran, na siyang target ng pamamaslang, ay nakaligtas dahil hindi siya dumating sa garahe sa tamang oras. Nakaligtas siya dahil huli siyang dumating sa lugar, kaya hindi siya napatay kasama ng iba. Dahil dito ay maraming tao ang naniniwala na si Al Capone ang nag-utos ng pamamaslang bilang bahagi ng kanyang plano na tanggalin ang kanyang karibal na si Moran. Layunin din ni Capone na kontrolin ang buong operasyon ng ilegal na alak sa Chicago. Ngunit dahil nakaligtas si Moran ay hindi naging ganap na matagumpay ang plano. Number 8. Murder of Martha Moxley, Halloween 1975. Ang pagpatay kay Martha Moxley noong Halloween noong 1975 ay isa sa mga pinakakilala na krimen sa United States. Si Martha ay isang 15 years old na dalagita na natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Greenwich, Connecticut noong October 31, 1975. Ang pangyayaring ito ay naging mas kilala dahil sa pag-uugnay nito sa pamilyang Skakel na may koneksyon sa kilalang pamilya ng Kennedy. Samantala noong gabi ng October 30, 1975 ay dumalo si Martha sa isang event na tinatawag na Mischief Night kasama ang mga kaibigan. Sa ganitong okasyon ay karaniwang gumagawa ng mga simpleng kalokohan ng mga kabataan tulad ng paglalagay ng toilet paper sa mga puno. Kasama ni Martha noong gabing iyon ang magkapatid na sina Thomas at Michael Skakel na mga anak ng isang prominent family sa kanilang lugar. Kinabukasan ay natagpuan ng katawan ni Martha sa bakuran ng kanilang tahanan. Siya ay binugbog at tinamaan sa ulo ng isang golf club. Napag-alaman sa investigasyon na ang golf club na ginamit ay pagmamay-ari ng pamilyang Skakel na naging dahilan para magsimula ang malalimang pagsisiyasat sa kanila. Sa simula ng investigasyon, si Thomas Skakel na 17 years old noong panahong iyon ang itinuturong pangunahing suspect dahil siya ang huling tao na nakitang kasama ni Martha noong gabing siya'y pinatay. Subalit hindi sapat ang ebidensyang mayroon noon upang kasuhan siya, kung kaya't walang nangyari sa kaso ng ilang dekada. Ngunit noong 1990s ay muling binigyang pansin ang kaso matapos mailathala ang ilang article at libro na tila binase sa pangyayaring ito. Naglabasan din ang mga bagong witness at ebidensya na nagsasabing si Michael Skakel, ang nakababatang kapatid ni Thomas, ang posibleng may kagagawan ng krimen. Ayon sa mga statements ng ilan, ay ipinagyabang umano ni Michael sa kanyang mga kaibigan na siya ang pumatay kay Martha. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, ay kinasuhan si Michael Skakel noong 2000. Sa kabila ng kakulangan ng direct evidence, ay nahatulan siya ng pagpatay noong 2002 at sinentensyahan ng 20 years na pagkakakulong hanggang habambuhay. Number 9. The Washington DC Sniper Attacks, October 2002. Ang Washington DC sniper attacks noong October 2002 ay isang serye ng shootout na nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng Washington DC, Maryland at Virginia. 2 tao na sina John Allen Muhammad at Lee Boyd Malvo ang nasa likod ng mga pag-atake na nagresulta sa pagkamatay ng 10 tao at pagkasugat ng 3 iba pa. Ang mga biktima ay mga ordinaryong tao na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, kung kaya't naging mas nakakatakot ang mga insidente dahil tila walang pinipiling target ang mga sniper. Kaugnay nito noong October 2, 2002 ay naganap ang unang shootout sa Wheaton, Maryland, kung saan binaril at napatay si James Martin na isang 55 years old na lalaki.
Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang sunod-sunod na shootout sa iba't ibang lugar. Ang mga sniper ay gumagamit ng Bushmaster XM15 rifle na isang baril na may kakayahang tumama ng tumpak mula sa malayo. Nagpapaputok sila mula sa trunk ng kanilang sasakyan na isang Chevrolet Caprice na may maliit na butas na ginawa para makabaril sila nang hindi nakikita. Samantala sa loob ng 3 linggo ng mga shootout ay nagdulot ito ng malaking takot sa mga residente. Hindi alam ng mga tao kung sino ang susunod na biktima o kung kailan at saan muling mangyayari ang shootout. Maraming tao ang natakot lumabas ng kanilang bahay at iniwasan ng mga gasolinahan, parke at iba pang pampublikong lugar. Pati mga paaralan ay nagpatupad din ng mahigpit na seguridad at maraming outdoor activities ng mga estudyante ang ipinagbawal. Lahat ay nag-ingat ngunit dahil tila random ang pagpili ng mga biktima ay wala pa ring kasiguraduhan kung paano sila makakaiwas. Gayun din naman ay mahirap para sa mga pulis na agad na mahuli ang mga salarin dahil sa kakaibang paraan ng kanilang pagbaril. Palipat-lipat sila ng lugar at walang tiyak na pattern ng kanilang mga atake. Ngunit sa tulong ng mga ebidensya mula sa mga bala at mga witness ay unti-unti ring nakuha ng mga autoridad ang mga hints. Patuloy rin ang kanilang masinsinang investigasyon hanggang sa natukoy nila ang identity ni John Allen Muhammad at Lee Boyd Malvo bilang mga responsable sa mga krimen. Dagdag pa rito natapos ang mga shootout noong October 24, 2002 nang mahuli sina Muhammad at Malvo sa isang rest area sa Myersville, Maryland. Number 10, The Otero Family Murders, January 15, 1974. Ang Otero Family Murders ay isang malagim na pangyayari noong January 15, 1974 sa Wichita, Kansas. Ang krimen ay ginawa ni Dennis Rader na mas kilala bilang BTK Killer na nangangahulugang bind, torture, kill. Ang mga biktima ay sina Joseph Otero na isang 38 years old, ang kanyang asawa na si Julie at ang kanilang mga anak na sina Josephine at Joseph Jr. Kahit na hindi opisyal na holiday ang araw na yon, ay malapit ito sa panahon ng bakasyon, kung kaya't marami pa rin ang nagre-relax at nagpapahinga mula sa pagdiriwang ng New Year. Samantala ang pamilya Otero ay isang tahimik at masayang pamilya sa Wichita. Si Joseph Otero ay isang retired member ng Air Force na nagtatrabaho bilang mekaniko ng eroplano, habang si Julie naman ay isang full-time na ina na nag-aalaga ng kanilang mga anak. Kilala sila bilang mabait at walang kinalaman sa anumang gulo o kriminal na gawain. Simple lang ang kanilang buhay at ang pangyayaring ito ay sobrang ikinagulat ng kanilang mga kapitbahay at ng buong komunidad. Kaugnay nito, noong umaga ng January 15 ay pumasok si Dennis Rader sa bahay ng mga Otero. Bago pa man isagawa ang krimen ay matagal na niyang pinagplanuhan ito. Gaya ng dati niyang ginagawa sa mga nauna niyang biktima ay sinunod ni Rader ang kanyang paboritong pamamaraan at ito ay ang tinatawag na bind, torture, and kill. Pagpasok ni Rader sa bahay ay tinakot niya ang buong pamilya gamit ang baril. Isa-isa niyang tinalian ng mga miyembro ng pamilya at pinahirapan bago sila tuluyang pinatay. Si Joseph Otero Sr. Ang unang biktima, sumunod ang kanyang asawang si Julie at pagkatapos ay ang kanilang anak na si Joseph Jr. Ngunit ang pinakabrutal sa lahat ay ang pagpatay kay Josephine, ang 11 years old na anak na babae. Matapos siyang patayin ay isinabit pa siya ni Rader sa kisame ng kanilang bahay. Pagkatapos ng krimen ay umalis si Rader na para bang walang nangyari. Nadiskubre ang mga bangkay ng pamilya Otero nang dumating ang isa pa nilang anak na si Charlie na nasa school noong nangyari ang pagpatay.